Gaya nga na sabi ko nung nakaraan, babalikan ko tong spot na to. So ito na, ito yung Campoor, pero hindi pa ako papasok dyan, baka sa susunod na mga araw na. Kasi ang target ko, malaman kung may kumakagat ba dito sa labas. Kasi yun din naman, pareho lang naman yung spot na pagbibingwitan. Pinagkaiba lang kasi nandun yung mismong parang kurbada ng ilog malapit sa kanila. So mas marami dun. Pero dito sinilip ko kanina, may mga malalaki ring isda rito sa gilid lang eh. So dito ko muna susubukan pumuesto. Ayos. So mababaw lang yung tubig dito guys. And luckily nakatungtong ako dito sa balsa. Kasi yung may-ari pala nito, yung may-ari ng tindahan dyan sa may parking. So sabi niya subukan ko raw tumungtong dito. And pagdating ko dito, ang daming mga talakitok dyan kanina eh. So sana kumagat. Puro mga good size na rin naman, nandito lumalangoy-langoy lang eh. Kaso kahit nasa lubong na nila yung pain ko, hindi nila pinapansin. So antayin lang natin may magkamali na kumagat. Medyo umiinit na dito eh. Parang natatempt na talaga akong pumasok doon. 40 pesos lang naman yung entrance. Kung hindi ako nagkakamali mamaya titry natin. Tanongin ko kung magkano. So kapag siguro mga 15 minutes wala pa ring paramdam dito, lilipat na ako dun. Subukan natin. So pasok tayo dito sa Campoor kasi ayaw talagang kumagat ng mga isda rito eh. So ayan pala, kapag naghahanap kayo ng jowa, pwede kayo umupo rito. Ayan, anyway, nakapasok na ako sa loob ng Campoor. And ayun, ang dami dun. Pwede ba? Pwede. Alright. Sulit na. Yung entrance dito is 40 pesos lang naman. So kaysa magtiyaga ka nga dun sa mainit, dito ka na sa malilim. Yan, dun ang dami kanina tumalon. Lalakarin ko muna dun. Tingnan natin kung saan may pinakamagandang pwestuhan. In fairness, napakaganda rito So pagbalik ko, kasama ko yung magmami ko. Overnight dito. Napag-usapan namin kahapon eh. Ang kaso nga lang, medyo alanganin kami mag-overnight sa ngayon. Siguro sa mga susunod na araw para masulit namin. Never ka nagkulang sa jowa mo kasi jowa ang kulang sa'yo. O diba? Aray. So punta pa rin tayo sa dulo. Ito yung mga kubo nila. Ito yung napanood namin sa video before. So parang nasa 1-2 yata ang overnight dito. Parang walang masyadong tao. Parang ako lang yata ang pumasok dito ngayon. Sabagay kasi Thursday, so bihira lang naman talagang gumagala ng Thursday. Kasi syempre may trabaho. So, sulit na yung pasyalan dito sa 40 pesos mo. So, yung unang kagat, sayang na unhook. Para tuloy gusto kong bumalik dito kaagad bukas, tapos dadaling ko yung rubber boat ko, tapos babaybayin ko mula dun sa may tulay na yun hanggang dun sa paliko, kasi nandun yung mas malalim na part eh. So dun nag-iipon talaga yung malalaki, pero dito ang dami pa rin. Ang kaso ayaw nga kumagat kasi masyadong malinaw yung tubig. So kahit dito may mga snapper dito kanina, at meron ding palos, ayun nga hanggang ngayon nandun pa rin siya nakatago lang sa may bato.
Total nandito na rin lang naman ako. Susulitin ko na maglakad-lakad. Ito na yung pinakadulo okay, malalim dito sa area na to. So, check natin baka meron pa dun sa kabila. Kung may mapupwestuhan pa. Kasi may kumagat dito kanina, kaso hindi ko na-retrieve kasi sinabit agad. Oo, ayan, pwede pa tumungtong dito. Doon kasi ako sumubok So, ito yung madalas na nakikita ko dun sa mga videos. Yung signage nila dito ng Campoor. So, ito siya. Ayan. So, nandito ako sa taas ngayon. Iniwan ko muna yung setup dun sa baba. Ang ganda, walang filter yan. Yung tubig nila, green talaga dito yung tubig. Hindi ba? So, kapag gusto nyo mag-picnic dito, maganda rin pumuesto. Green na green yung tubig, Okay, balikan ko na muna yung setup ko. Baka mamaya, minsan lang may kumagat, matangay pa yung rad ko. Signal check. Kung iniisip nyo kung mayroong signal dito o wala, parehong network po meron. Smart at saka yung Globe meron. So mas malakas lang yung signal ng Globe compare sa Smart kasi parang nasa half bar lang yung talk and text na gamit ko Nabasa nyo yan? Huwag puro trabaho pwede tong rentahan, 250 daw per hour. Legit nga. Pwede kayo mag-overnight dito. Bali, 2 tao, 1, 2 yung renta dito sa kubo kasama na yung entrance. So, pwede kami bumalik dito sa susunod. Kapag may dala kayong bata, syempre baby, pwede naman daw kasama na siya dun sa 1, 2. So, hindi nyo na kailangan magdagdag. Ito yung mga kubo. Yan. So, ang entrance, papasok kayo ng 1 PM. Tapos mag-out kayo ng 11 AM. So, yun yung overnight nila dito. Libre na yung bonfire kapag dating ng gabi. So, mga 8 PM, start na yung bonfire. Kasama na yun sa babayaran nyo. Nakita ko lang yung isda na yun. Nilagyan ko ng konting pain and ayun, ngayon huli na siya. Ito pala yung isda na nakita ko kanina, nasabi ko parang dalag siya na maiksi. So hindi ko rin alam kung anong klaseng isda ito ngayon lang ako nakahuli nito. Maganda lang sa kanya, napakabilis niyang kumagat at saka sobrang takaw. Actually, hinuhuli ko siya kanina, ang tagal ko nang hindi inaangat nung pain. So nakakagat siya, nilunok na niya, then natanggal pa rin. So nakawala. Then after nun, hindi ko kagad tinanggal yung pain, hinayaan ko lang dun. Kinagat pa rin niya. So yan, huli siya ngayon. Sa wakas, nakaisang barakuda rin. So malinis na malinis yung tama Ito nahuhuli sa gilid lang So susubukan ko lang ipain, baka sakaling kagatin tong isda na to. Alright, siguro po pwede na tayong magpahinga at maya maya uwian na. So, ang ending dito, walang kumakagat sa live bait. Kahit sabihin pa nating buhay na hipon, hindi siya kinakagat ng isda. Although, meron talagang isda dito sa tabi. So, snapper, meron ding mga talakitok. Actually, ang daming talakitok dito, kawan. Makikita mo padaan-daan lang. Pero hindi nila kinakagat yung hipon. Ang pinapansin nila dito yung lure. So sa lure nakahuli naman tayo ng barakuda, isa, and isa kanina 2 beses niyang ni-strike pero hindi natin nahuli. So dito lang yun sa gilid, sa mga gilid na to. What more kung nandun tayo sa kabilang side, kasi mukhang mas maraming bahay ng isda dun sa kabilang yun. Yan. So siguro sa madaling araw kapag bumalik kami dito, mag-overnight kami dito ng magmami ko, pupuntahan ko yan. So pwede naman yun kasi meron namang bangka dito, pwede ka mag-rent 250 per hour plus 50 pesos yung life vest, syempre para safe. So susubukan ko yan, tingnan natin kung mas magaganda yung kagat ng isda doon. Anyway, shoutout pala kay Bro Arnold.
Pagaling ka. Nakakamiss na yung mga kabanban mong post eh. Medyo hindi ko nakikita ngayon. At saka sa pinsan ko si Ate Joralie, shoutout sa iyo. Okay, siguro yun na lang muna at pahinga na muna ako, tutulog muna ako tapos uuwi na. Okay, salamat.